Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kaniyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Itong aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kaniyang mga kaibigan. Kayo mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at umirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingi ninyo sa Ama sa aking pangalan ay pagkakalob sa inyo. Itong iniutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak. Samahan tayo ng mahalay na sa pag-iyak sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Naranasan niyo na po ba yung hindi kayo ang pinili? Pagkamat sa palagay niyo ay may karapatan naman kayo. Halimbawa sa isang kompetisyon o kahit sa isang relasyon, yung iba ang pinili at hindi kayo. Ano po ang naramdaman ninyo? Ano po ang naging reaksyon ninyo? Tinatanong ko po ito kasi parang ganito yung kaso ni San Matias na ang kapistahan ay pinagdiriwang natin sa araw na ito sapagkat siya ay isa sa mga apostol ni Kristo. Pero hindi siya kasama sa unang tinawag Siya lang naman po yung pumalit kay Judas. At narinig po natin sa ating unang pagbasa ang pinaka naging konsiderasyon ng mga apostol sa pagpili ng papalit kay Judas. Ang sabi nila dito sa panguna ni Pedro, dapat pumili tayo ng kasakasama na natin noong una pa man. Sa buong panahong namuhay kasama natin ang Panginoon mula sa kanyang binyag hanggang sa pag-akyat niya sa kalangitan. Kasi bukod po sa 12, may mga iba ring sumusunod, bumubundot sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi basta nag-uusyoso, kundi talagang sumusunod sa Kanya. Lalo pat yung mga walang puknat na bumubuntot. At isa na nga po dito si San Matias. Now, please pay close attention to that detail. Sapagkat ang ibig sabihin po nito, noon pa man, nandun na si San Matias. Bago pa man, hinirang ni Kristo yung 12 alagad na kasama nga po dun si Judas. Ibig sabihin nun, isa siya sa mga pinagpilian. At hindi nga po siya napili. Bagamat siya'y kwalipikado naman. Otherwise, kung hindi siya qualified, hindi siya pipiliin dito ngayon ng ating Panginoon. And so imagine kung kayo po ang nasa katayuan ni Matias. Ano pong mararamdaman ninyo? Na hindi kayo napabilang sa unang 12 alagad na tinawag ni Kristo. Lalo pat later on, nabalitaan ninyo yung paghuhudas sa kanya ni Judas at pag-iwan sa kanya ng kanya mga piniling disipulo. Hindi kaya maisip po natin, buti nga sa iyo, Kristo. Sila kasi pinili mo, nandun naman ako. Baka nga sa una pa lang, na hindi tayo na-include dun sa 12, mag-quit na tayo But Masias stayed. Sumunod pa rin siya. Sumuporta pa rin siya at sumampalataya pa rin siya hanggang sa ang napili ng humalili kay Judas ay siya. Gayunpaman, baka po isipin ninyo na tao lang, ang mga alagad lang, ang pumili kay Matias na pumalit kay Judas sapagkat sa ating unang pagbasa, ang nag-usap-usap lang naman ay ang mga alagad, pati na yung mga tao. At
dinaan lamang nila sa palabunutan nito. Naku, wag po natin i-underestimate ito. Sapagkat unang-una, narinig naman po natin yung panalangin ni Pedro bago ang palabunutan. In-invoke nila ang Panginoon. Nagdasal sila sa Panginoon sapagkat aminado sila na hindi nila kayang basahin ang laman ng puso ng tao sa makatuwid. Hindi sila nag-rely sa kanilang sariling kakayanan. Dumipende sila sa Panginoon na tinawagan nila sa panalangin bago ang kanilang panabunutan. Making that draw lots or casting lots reliable for them. Kasi nga, ito ay pinangunahan nila ng taimtim na panalangin. Besides, kung babasahin po ninyo ang banal na kasulatan, you will realize na normal at katanggap-tanggap na paraan in settling disputes or in making decisions, crucial ones, ang casting lots o palabunutan. Bakit? Sapagkat hindi pa naman bumababa sa tao, lalong-lalo na sa mga alagad ni Kristo. Even until this point, sa ating first reading sa konteksto nito, ang Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu na alam naman natin, tinutulungan tayo na mag-discern, mag-decide ayon sa kalooban ng Panginoon natin. That will explain why sa ngayon, hindi na po natin normal na ginagawa ito. Hindi na tayo nagpapalabunutan. Kasi nga, tayo pinananahanan ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng mga tinatanggap nating sakramento at syempre sa pamamagitan na rin ng malalim nating ugnayan o relasyon kay Kristo. Kaya, dahil dito'y pwede na tayo mag-decide. Kung tayo ay time-team na mananalangin, mangungumpisal pa, at talagang susuriin sa puso natin ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. But it wasn't like this back then. Kaya casting lots, coupled o pinangunahan ng panalangin was acceptable, reliable for them. Pansinin po ninyo, wala namang kumwestiyon sa resulta ng palabunutan nang ang mapili na ay si Matias. At kung babasahin din po natin the rest of the readings in the Bible, wala tayong makikitang instance na may kumwestiyon sa ginawa ng mga alagad sa pagkakataong ito in choosing Matthias, sapagkat maliwanag sa kanila sa pamamagitan ng panalangin nila before yung palabunutan nang pumili talaga kay Matias ay ang Panginoon, hindi sila. And this happened to Matthias Cosiste. Pinili siya ng Panginoon kasi nanatili siya sa Panginoon. Nanatili siya kahit nung una hindi siya pinili. Nanatili siya kahit may mga pagkakataong siya'y na-disappoint, siya'y napagod. Nanatili siya kahit siguradong may pagkakataon din na siya'y nalungkot o nagduda. Ako'y susunod pa. Pero nanatili siya. Patunay na ang Panginoon ay talagang mahal niya. O di po ba, gano'n naman talaga ang taong tunay na nagmamahal. Mananatili. Ano man ang mangyayari para sa kanyang minamahal. Sabi nga, everyone can tell you, I love you. But not everyone can or will choose you. Lalong-lalo na kung di ka nakamahal-mahal kasi nagbago ka na, mainitin na ulo mo, moody ka na, umangit ka na, nagkasakit ka na, wala ka ng pera, nagkasala ka na, nagkamali ka na, kasi nagkakaroon na sila ng maraming mga dahilan para iwan ka. And therefore, choosing to stay despite everything is really laughing. At yun ang uri ng pagmamahal na ginagantipalaan ng Panginoon. Especially kung ganyan natin siya mamahalin. Yun naman yung pangako niya, di ba, sa ating gospel reading. Manatili kayo sa akin at makakahati kayo sa kagalakan ko at malulubos ang kagalakan ninyo. Hindi naman kasi madaling mahalin ng Diyos. Bagamat siya'y ubod ng buti. Don't get it wrong. Ang punto ko may mga pagkakataon talaga na mahirap intindihin ng Diyos. Bakit inalaw niya ito? Bakit hindi sa atin naibigay yung blessing na ito? Bakit pinababayaan niyang mangyari ang mga bagay na ganito, ganon? Mahirap din na mahalin ng Panginoon. Sabi nga po ng isang banal, something like this,
Faith is the courage to accept God's love. Ang pananampalataya ay iyong tapang na tanggapin ang pagmamahal ng Diyos. Kasi ibang magmahal ang Diyos. Hindi siya nag-spoil, hindi siya nagpapamper. Kaya mahirap ding magmahal ang Diyos. Pero ito nga po yung uri ng pagmamahal na ginagantimpalaan niya kung sa kabila ng lahat. Araw-araw, pipiliin pa rin nating manatili sa Kanya. Ganun naman ang pagmamahal niya sa atin, di ba? Araw-araw napakaraming dahilan ng Panginoon kung iisipin lamang natin upang iwan tayo. Pero humahanap pa rin siya ng kahit isang dahilan para mahalin tayo. Sana kahit konti para sa ating kapwa, lalo na para sa mga tao sa atin ay mahalaga. At para sa Diyos, lalo na ay maging ganito rin tayo kung umibig talaga. Amen. Lagay natin.